Pagbasa mula sa unang aklat ng mga hari. Noong mga araw na iyon, nagsalita kay Akab si Elias na taga Tesbi. Isinusumpa ko sa ngalan ng Panginoon, ang Diyos ng Israel na pinaglilingkuran ko, hindi uulan ni hindi man lamang magkakahamog sa mga darating na taon hanggang hindi ko sinasabi. Pagkatapos, sinabi ng Panginoon kay Elias, umalis ka rito at magtago ka sa batis ng Karit sa silangan ng Hordan. Makaiinom ka ng tubig sa batis at may inutusan akong mga uwak na maghahatid sa iyo ng pagkain. Gayon nga ang ginawa niya, lumakad siya at nanirahan sa may batis ng Karit sa silangan ng Hordan. Umaga't hapon, may mga uwak na nagdadala sa kanya ng pagkain, sa batis naman siya umiinom. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa pangalan ng may kapal, tayo ay tinutulungan. Sa gawi ng bundok, tumitingin ako, saan manggagaling ang aking saklolo. Ang hangad kong tulong sa Diyos magmumula, sa Diyos na lumikha ng langit at lupa. Sa ngalan ng may kapal, tayo ay tinutulungan. Huwag sana akong bayaang mabuwal, handang lagi siya sa pagsasanggalang. Ang pagtatanggol ng bayang Israel hindi natutulog at palaging gising. Sa ngalan ng may kapal, tayo ay tinutulungan. Ang Diyos na Panginoon siyang nagbabantay, laging nasa piling upang magsanggalang. Di ka magdaramdam sa init ng araw, kung gabi ay di ka sasaktan ng buwan. Sa ngalan ng may kapal, tayo ay tinutulungan. Sa mga panganib ika'y ililigtas nitong Panginoon, siyang mag-iingat. Saan man naroon ikaw iingatan, di ka maaano kahit na kailan. Sa ngalan ng may kapal, tayo ay tinutulungan. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, nang makita ni Jesus ang napakakapal na tao, umahon siya sa bundok. Pagkaupo niya'y lumapit ang kanyang mga alagad at sila'y tinuruan niya ng ganito, mapalad ang mga aba na wala nang inaasahan kundi ang Diyos, sapagkat makakasama sila sa kanyang kaharian. Mapalad ang mga nahahapis, sapagkat aaliwin sila ng Diyos. Mapalad ang mga mapagpakumbaba, sapagkat tatamuhin nila ang ipinangako ng Diyos. Mapalad ang mga nagmimithing makatupad sa kalooban ng Diyos, sapagkat ipagkakaloob sa kanila ang kanilang minimithi. Sapagkat ipagkakaloob sa kanila ang kanilang minimithi. Mapalad ang mga mahabagin, sapagkat kahahabagan sila ng Diyos. Mapalad ang mga may malinis na puso, sapagkat makikita nila ang Diyos. Mapalad ang mga gumagawa ng daan sa ikapagkakasundo, sapagkat sila'y ituturing ng Diyos na mga anak niya. Mapalad ang mga pinag-uusig dahil sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos, sapagkat makakasama sila sa kanyang kaharian. Mapalad kayo kapag dahil sa aki, inaalimura kayo ng mga tao, pinag-uusig at pinagwiwikaan ng lahat ng uri ng kasamaan na pawang kasinungalingan. Magdiwang kayo at magalak, sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Gayon din ang ginawa ng mga tao sa mga propetang nauna sa inyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Mga kapanalig, narinig po natin ang mabuting balita sa Lunes na ito ng ika-10 linggo sa karaniwang panahon. At ang ating pong ebanghelyo ay very familiar na po sa atin. Sa katunayan, kanina lamang ay mga kasamahan ko dito sa studio ay kinakanta namin halos yung tungkol dito, ang mapapalad. Sa Ingles, the Beatitudes, no, yung nagbibigay ng kaligayahan. At napakaganda sa Tagalog yung na sinasabi natin, ang mapapalad.
na tayo'y pinagpapala ng Panginoon kung natutupad natin ang mga kondisyones na itinuturo ng Panginoon sa Beatitudes. Ito pong Beatitudes sa Ebanghelyo ni San Mateo ay may 8 kataga o 8 pangungusap na nagsisimula ng mapapalad. Dahil sa buhay nga naman po natin dito sa lupa, sino ba naman ang ayaw lumigaya, ayaw maging masaya? So lahat naman po tayo ay gusto, dahil ang kalooban naman ng Diyos ay hindi yung tayo'y maging malungkot. Hindi naman kalooban ng Diyos na tayo'y laging sawi. Kalooban ng Diyos na tayo ay pagpalain, tayo'y maging masaya, na tayo'y tunay na maging maligaya sa piling niya. Ngunit alam din po natin mga kapatid na ang ating buhay dito sa daigdig ay talagang landas na maraming mga pagsubok, pasakit, sakripisyo. Hindi naman po lagi tayong nakangiti. May mga pagkakataon na tayo rin ay nalulungkot at lumuluha. At sa mga pagkakataon na yan, maganda pong basahin itong ating ebanghelyo, no, na ang mapapalad na ano't ano man po ang ating pinagdaraanan sa buhay, sinasabi nito, mapalad ka pa rin. Huwag po tayong makalilimot na kapag tayo po ay nasa piling ng Diyos at siya ay ating kaagapay sa buhay, kahit na ang pinakamadilim na yugto ng ating buhay ay pwedeng maging pagkakataon ng pagiging mapalad. Laging naroon ang biyaya, ang grasya ng Panginoon na sumusunod sa atin. Halimbawa na lamang po, makikita natin dahil ito po ay 8, ay hindi po natin maipapaliwanag lahat. Pero ano po itong sinasabing mapapalad ang mga aba na umaasa sa Diyos? Tingin ko mas tama yung translation ng Tagalog kaysa sa English. Sa English, the poor in spirit. Para bang poor mahirap. Pero ang totoo niyan, yung aba na tanging Diyos lamang ang inaasahan. Ganun po talaga ang tunay na sinasabi, tinuturo ng Panginoon. Na sa anumang, ito po ay isang pagsasabi sa ating sarili na bankrupt na po tayo. Hindi naman po tayo masasabing lahat ng gusto nating gawin sa buhay ay magagawa lang natin sa ating sarili. Bagkus ito'y sinasabi, Panginoon, no, hindi ko po kaya ang lahat ng inyong pinapagawa. Hindi ko po kaya, no, dalhin ang lahat ng mga dapat kong gawin sa buhay. Ngunit sa inyo po ako kumukuha ng lakas. Sa inyo po ako kumukuha ng tunay na yaman. Sa inyo po ako kumukuha ng katalinuhan at paggabay sa buhay. So, kung tayo man po ay isang mayaman, milyonaryo, ngunit ang kalooban ay aba at umaasa pa rin sa Panginoon, siya pa rin po ay poor in spirit. At sa mga iba pa po, ay pinapakita rin dito na ang tunay na larawan ng kaharian ng Diyos. Sa kaharian ng Diyos, doon tayo'y magiging maligaya, doon matutupad ng lahat ng ating pangarap, doon tayo aaliwin ng Diyos. So, ganun po ang kaharian ng Diyos. Kaya magandang maraming anggulo na pwede nating maunawaan at pagnilayan ang ebanghelyong ito. Mga kapatid, nais ko lamang pong bigyang diin na sa mga kataga ng Beatitudes ay makita natin na anuman po ang ating kalagayan, no, kahit na tayo ay lumuluha, ay katatagpuan pa rin natin ito ng biyaya. Ang mahalaga lamang po ay ang anuman pong pinagdaraanan ay maglalapit sa atin sa kabanalan, maglalapit sa atin sa Panginoon. Nawa po sa ating pagninilay sa ebanghelyong ito ay tunay nating matagpuan ang kapalaran nating maging masaya, maligaya sa piling ng Diyos, sa piling ng ating kapwa. Amen.